Magandang araw sa lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang kapupulutang aral sa kwento dito sa episode natin sa mga breeder ng Pinas. At ang titulo ng ating kwento sa ngayon ay ang tagapagmana ng lumang sabungan. Sa gitna ng nayo ng Santa Lorenza, nakatayo pa rin ang lumang sabungan. Libutan ng matatandang punong kahoy, ang ilan ay saksi ng daan-daang laban naganap sa arena. Ang sabungang ito ay nagmamay-ari ni Mang Tirong, isang kilalang breeder noong kabataan niya. Ngayon matanda na siya, may sakit na halos di na makalakad. Ang kanyang apo na si Andrew ay isang 19 na taong estudyanteng mula sa Maynila na bumalik sa probinsya matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang nag-iisang anak na si Mang Tirong. "Ano bang ang magagawin mo rito, bata?" tanong na matanda habang nakaupo sa silong ng bahay. "Gusto ko pong ituloy ang iniwan ni Papa at gusto ko pong bumalik ang sigla ng sabungan natin," sagot ni Andrew. Napatingin si Mang Tirong sa unang pagkataon, muling nagningning ang kanyang mata. Ngunit alam niya, hindi ito magiging madali. Pinakilala ni Mang Tirong si Andrew kay Mang Kiko, ang pinakamahusay niyang tauhan na dating mananari. "Kung gusto mong matuto, dito ka magsimula," ani ni Mang Kiko. Habang hawak ang isang sisiyo, bawat umaga gigising si Andrew ng madaling araw upang maglinis ng kulungan, magpakain at magmasid sa bawat araw. Natuto siyang ng teknik ng paglalaban, bloodline at manok at disiplina. Habang si Andrew nagsusumikap ng mga dating mananabong ng lugar ay nagsimulang bumalik, tila ba nabubuhay muli ang lumang sabungan. Ngunit, hindi lahat ay natutuwa sa pagbabalik ni Andrew. Sa kabilang baryo, si Anton, isang tusong breeder na may koneksyon sa mga illegal na pasabong online, nagsimulang magbanta. "Wala nang kinabukasan ng sabungan nyo. Dito na ang modernong laro. Pira-pira na lang. Tigilan mo na yan bago ka madapa," babala ni Anton. Ngunit hindi umatras si Andrew, pagkos pinahusay pa niya ang mga mag-alaga at sinanay ang legal na tradisyonal na laban sa tulong ng mga ilang bitiranong sabungero. Muling sumigla ang mga paligsahan. Dumating ang araw ng pistang bayan. At sa sabungang muling binuksan, isang paligsahan ang dinaos, ang premyo, karangalan at pag-asa para sa muling pagsigla ng tradisyon. Ang laban ng muling araw, ang manok ni Andrew, si Bagwes, isang kulay pilak na sweater kelso, laban sa itim na Diablo ni Anton, isang manok na di umano'y hindi pa natatalo. Muling nahimik ang sabungan. Labang matindi, palitan ng bitaw, sigawan ng mga tao, at pawis ni Andrew ang bumabalot sa kanyang noo. Sa huli, tumayo si Bagwes habang ang Diablo ay hindi na nakatayo. Matapos ang laban, lumapit si Anton kay Andrew. "Magaling ka, pero magaling ang puso mo. Ang sabong, hindi lang laro, ito ay kultura, pananampalataya at disiplina. Hindi lang ito tungkol sa panalo, ito ay tungkol sa pagmamalasakit sa tradisyon," sagot ni Andrew. Lumipas ang buwan, si Mang Tirong ay pumanaw rin, ngunit mahingiti sa kanyang labi. Sa kanyang burol, maraming sabungero mula sa iba't ibang bayan ang dumalo, dalang respeto ng isang alamat na pag-asa at bagong henerasyon. At sa dulo ng sabungan na makikita si Andrew, bitbit si Bagwes habang tinuturuan ang isang batang nais matutong mag-alaga ng manok. Ang tunay na pagmana ng sabungan ay hindi may pusong handang mag-alaga, matuto at magbigay. At ito ang ating kwento. Salamat.